Isa pa po? Lola, dinampot ng maliit na si Maya ang isang piraso ng mainit na pandesal mula sa plato at inabot ang kutsara sa malaking mangkok ng makulay at mabangong ube halaya. Sige lang, apo, kain ka pa. Nakangiting sabi ni Lola Valentina, habang puno ng pagmamahal na tinititigan ang kanyang apo, pero dahan-dahan lang, baka matapunan mo ang mantel. Sa bahay niyo, hindi ka naman nakakakain ng ganito. Hindi ka talaga binibigyan ng luhong mama mo. Sabi po ni mama, masama ang masyadong matamis. Sumimangot ang bata habang sagana niyang pinapahiran ng ube ang kanyang pandesal. Tama naman ang sabi niya, pero ang masyado ay depende sa sitwasyon. Napanggisi ang lola. Ang alisan ng tuluyan ng matamis ang isang bata, gayang ginagawa ng nanay mo, ay hindi rin tama. Paglaki ko, kakain ako ngahit gaano karaming jam na gusto ko, sabi ni Maya habang puno ang bibig. Naku, apo, kapag lumaki ka na, baka ang jam ang huli mong iisipin, tumawa si Lola Valentina. Iba na ang tingin sa matamis kapag tumatanda. Ang mabata, gustong-gusto ito. Halos ito lang ang gusto nilang kainin, pero pagtanda, nagsisimula ng mag-alala sa kanilang figura. Gaya ng mama mo, nagbibilang ng kaloris, naghahanap ng benepisyo sa pagkain. Kaya kumain ka na habang gusto mo. Marami akong paborito mong jam, kasya sa lahat. Ang sarap po talaga, Lola. Nakangiting sabing bata. Napuno ngang uba ang paligid ng bibig. Lalo na po yung strawberry, pero masarap din po itong ube. At gusto ko rin po yung gawa ninyo na mango at niyok. Wala pong ibang marunong gumawang ganyan. Alam ko. Apo. Hinaplos ni Lola Valentina ang kulot na buhok ng bata. Hindi lang ikaw ang may gusto. May alam kasi akong sikreto. Naminana ko pa sa lola ko. Nang matanto ko na walang masasarap pa sa jam ng lola ko. Naisip ko. Bakit hindi ko ibahagi ang matamis na kaligayahang ito sa ibang tao? Sasabihin niyo po sa akin ang sikreto niyo, napatigil si Maya. O naman, apo. Sasabihin ko sa iyo, kapag malaki ka na at ikaw na ang magluluto ng jam para sa maanak mo. Ngayon, hindi mo pa rin matatandaan. O baka isang araw, tulad namin ng lolo mo, magtrabaho ka sa aming pagawaan, at gumawa kang sarili mong nga resipe. Para sa bawat garapon ay may matamis na himala mula sa iyong nga kamay. Samga garapon po sa tindahan. Hindi ganun kasarap ang jam, Lola. Natikman ko na po. Iyang si Alicia mo, bilang protesta lang kaya hindi binibili ang produkto namin ngang lolo mo. Nag-inarte? Gaya ang dati? Ganyan talaga ang nanay mo? At bakit pa niya bibilhin? Kung anumang oras ay pwede siyang pumunta rito at humingi. Pero hihingi ba siya? Para sa kanya, laging sobra sa asukal. O kaya'y may ibang lasa. Minsan iniisip ko, baka napagpalit ang anak ko sa ospital. Lahat na lang ayaw niya, pero kapag tinitingnan kita, alam kong sa iyo lumundak ang lahi ko. Kinuha mo ang ilong ko, ang buhok ko, at ang pagkahilig sa jam. Kahit noong bata pa si Alicia, hindi siya mahilig sa prutas. Ang ibang bata, kumakain ng may gana. Siya naman, kabaliktaran. Ang nanay mo ay masipag, pero may sariling pag-isip. Pero ganun talaga ang tadhana. Mabuti pa rin naman ang anak ko, kahit na madalas niyang itago ito sa likod ng kanyang pagiging masungit. Masama po si mama. Buntong hininga ni Maya. Hindi siya masama, kundi malungkot. Tumingin sa bintana ang lola. Sa labas, malakas ang huningang gaibon, at ang umaga ay nagbabadyang isang mainit na araw. Pero hindi ka magiging ganyan, Maya. Ang kaligayahan ay nililikha. At kung hindi ka susuko, at palaging taas no, walang kinakatakutan, tiyak na hahalikan ka nito sa no. Bakit po si mama hindi hinalikan? Tanong ng bata matapos ubusin ang pandesal. Paano ka hahalikan kung palagi mong inilalayo ang mukha mo? Sagot ni Lola Valentina. Kapag lumalapit po si papa kay mama, hindi naman po siya lumalayo, nag-isip si Maya. Pero pagkatapos, palagi silang nag-away. Sumisigaw si mama.
Sinasabing mabaho daw si Papa sa alak at magaspang ang balbas. Tapos, sa sofa na po sa sala natutulog, si Papa. At umiyak si Mama kapag akala niya walang nakakakita. Hindi ko sila pwedeng husgahan, Apo. Pero tinalikuran ng nanay mo ang kaligayahan noong araw na sinagot niya ang tatay mo. Binalaan ko siya, na si Paolo ay hindi para sa kanya. Pero nakinig ba siya? Pinaikot ni Paolo ang ulo niya. At pagkatapos, ipinakita ang tunay na kulay. Sino ang may kasalanan kung umiinom ang lalaki? Maraming buhay na ang sinira ng alak. At si Paolo, hindi lang sinisira ang sarili niya, pati na rin ang buhay ninyo ang nanay mo. Sana tumakbo na paladyo si Alicia. Tatanggapin namin siyang lolo mo. Sana iwanan na niya ang gagong iyon. Pwede siyang umalis sa trabaho niya. Kailangan namin ng food technologies ngayon. At may sapat na pinag-aralan at kasipagan ang nanay mo. Pero hindi. Nakakahadlang ang pride niyang magtrabaho para sa sarili niyang ina. Gusto niya, lahat mag-isa. Kumakapit siya sa walang kwentang ama mo na parang isang sanga na magliligtas sa kanya. Pero ang totoo, ang ama mo ang dapat iligtas, na hinihila lang siya pababa. Araw-araw lasing. Nagsisimula ng magbentangang gagamit sa bahay. Buti na lang hindi nananakit. Pero tama ba na araw-araw makita ng bata ang ama niya sa ganoong estado? Hay Alicia, kawawang nanay mo. Mahal niya. Mahal ko po si Papa, bulong ni Maya. Mabait po siya. Sige na. Apo, huwag mo na akong pakinggan. Natauhan si Lola Valentina. Napaktantong hindi dapat siraan ang magulang sa harap ng anak. Ngunit sa kanyang mamata, bakas ang pait at takot para sa kinabukasan ng anak at apo. Mabait naman talaga. At hindi masamang tao si Paolo. Hindi niya lang nakikita kung saan siya dinadala ng buhay niya. Binitawan niya ang renda. Kain ka pang isang pandesal. Apo. Oras na para mahanda para sa eskwela. Susunduin ka ang nanay mo mamaya pagkatapos ng klase, at sa amin ka ulit ng lolo mo sa Sabado at Linggo. Eskwela na naman po, tamat na sabi ni Maya habang bumababa sa silya. Kailangang mag-aral, mahal ko, ginulo ni Lola Valentina ang buhok ng apo. Kailangang punuin ang isip ni kaalaman. At sanayin ang sarili sa pagtatrabaho. Paglaki mo, sa iyo mapupunta ang ating pabrikang jam. Upo ka sa silyang direktor. At ikaw na ang magdedesisyon kung anong mga produkto ang ilalabas natin. At kayo po ni Lolo. Napatigil ang bata. Ayoko pong mag-isa. Matanda na kami nun. Tumawa ang lola. Kailangang ihanda ang kapalit ng maaga. Si Alicia. Halatang walang interes. Pero ikaw, may pag-asa. Ang kaluluwa mo ay katulad ng sa akin. Sige na. Mahugas ka ng kamay. Lumabas si Maya sa kusina, lumingon sa kanto, at narinig ang isang pamilyar na himik mula sa malayo. Hindi niya maintindihan kung saan, at biglang naglaho ang lahat. Minulat niya ang mata. Agad na bumungat sa kanya ang isang malaking halaman na monstera sa sulok ng kwarto. Samga dahon nito. Nagsasayaw ang sinak ng araw. Masayang nagpapahiwating ng pagdating ng isang mainit na araw. Sa tabi ang kama, walang tigil ang pakring ang telepono. Isang hindi nakikitang orkestra ang tumutuktok. Nananawagan na sagutin ang tawag ngang kung sinumang sabik na marinig ang boses ni Maya sa ganoong kaagang oras. Lumingon siya at napagtanto na ang kalahati ngang kama, kung saan karaniwang natutulog si Pedro, ay hindi man lang nagalaw. Mayos ang unan, diretso ang kumot. Hindi na naman umuwi, inis na isip ni Maya. Hanggang kailan? Ngayon, magsisimula na naman siyang gumawa ng mga dahilan, kahit ang pinakatangang tao. Hindi na maniniwala sa mga kwento niya. Pumupunta sa krida niya na parang sariling bahay. Walang kahihiyan. Siguro siya ang tumatawag ngayon, sasabihin na naman sa akin na nalate sa trabaho sa site, na may dumating na materyales at walang magbababa. Na uminom sila ng mga kasama niya pagkatapos at doon na nagpalipas ng gabi. Sinungaling, napakasamang sinungaling. At hindi man lang binabanggit ang hiwalayan. Akala niya siguro, wala akong kamalay-malay. Siyempre, komportable siya. Dito, may maghahandangang pakain niya,
maglalaba at magpaplansang ang damit niya, at kung ano-ano pa. At ako naman, bakit ko tinitiis lahat ng ito? Parang si mama. Tanging ang ama ko lang ay hindi siya pinagtaksilan. At tiniis niya, dahil mahal niya. At anong nangyari? Inatake sa puso si papa, na-stroke si mama, at wala na akong mga magulang. Sinabi sa akin ni Lola na huwag kong pakasalan si Pedro, tulad ng sinabi niya kay mama. At tama siya, gaya ng dati. Pero siguro, pareho kaming matanga at hindi nakinig kay Lola. Kaya ngayon, pinagbabayaran namin. Hindi ko sasagutin. Bahala siyang tumawag. Nakahiga si Maya. Pinagmamasdan ang sayaw ngang sinangang araw, habang ang telepono ay patuloy sa pakring. Hindi ito tulad ni Pedro. Karaniwan, isang beses lang siyang tatawag na may kasalanan, tapos magpapadala ng walang kwentang mensahe na, "Sorry na babe, pauwi na. Dala ko ang paborito mong bulaklak." Siyempre, walang bulaklak na dumarating. Pero amoy naman ang mabigat na pabango nga ba eh. Naintindihan ni Maya na hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong buhay, pero hindi niya magawang gumawa ng radikal na hakbang. Ang salitang hiwalayan pa lang ay nagdudulot na sa kanya ngang panginginig at takot. Anong sasabihin nga tao? Anong isipin nila? Ano bang pakialam ko sa isipin nila? Biglang nagalit si Maya, habang patuloy na hindi pinapansin ang telepono. Si Mama rin. Laging takot sa mga tao. Anong pakialam ko sa chismis ng iba? At ano naman ang sasabihin nila? Nasa wakas, pinalayas na ni Maya Reyes Santos ang asawa niya, na namulat na siya. Lahat naman sa paligid alam na ng bababay siya, na wala siyang pakialam sa akin, na hindi siya umuwi. Iyon, hindi ako nababahala. Pero kapag pinag-usapan na ang hiwalayan, ibang usapan na. Siyempre, hindi disenteng bagay. Nakakahiya. Tulad din ang pagbubulungan ng lahat na sa lupeng 8 taon naming pagsasama ay hindi kami nakaanak. Sino ang may kasalanan? Sino? Itanong mo. Kung si Pedro ang hindi pwede, ano ang ginagawa ko? Ilang klinika na ang napuntahan ko. Pero buti na lang din. Masahol kung may bata sa kabilang kwarto habang ang ama ay nasa ibang babae. Magandang halimbawa ang masayang pamilya sa susunod na henerasyon. Bahala na sila lahat. Iiwanan ko ang asawa ko, hahanap ako ang ibang lalaki, mag-anak para sa sarili ko, at mamumuhay ng maligaya. At itong, teka, sino ba itong tumatawag? Kung si Pedro ito, sasabihin ko sa kanya ngayon din na mahihiwalay na kami. Hello? Sigaw ni Maya sa telepono. Maya, apo. Umalingaw-ngaw sa kabilang linya ang garalgal na pagiyak, tiyak na hindi si Pedro. At hindi pamilyar ang numero. Maya, mahal, si Tita Rosa mo ito, ang kapitbahay ni Valentina mo. Tita Rosa? Dahan-dahang sabi ni Maya, nararamdaman na sa tonong kausap na hindi maganda ang balita. May nangyari po ba kay Lola? Stroke. Naku, Maya. Wala na ang Valentina natin. Huminga ngang malalim ang matanda. Paano pong wala na? Namutla si Maya. Nararamdaman ang panginginig ngang buong katawan. Kagabi raw, sabi nga doktor. Pumunta ako sa kanya kaninang umaga. Tawag ako ng tawag, walang sumasagot. Pagkatapos ngang kalahating oras, bumalik ako, kumakatok, hindi nagbubukas. Nag-usap na kami na kukunin ko sa kanya ang mangga punlang ng halaman kaninang umaga. Kinuha ko yung spareke niya. Sa akin niya kasi iniwan. At dun. Diyos ko. Pupunta po ako diyan ngayon. Dinala na siya. Umiyak si Tita Rosa. Kailangan mo nang ayusin ang burol. Sige po, ayusin ko lahat. Papunta na ako. Hintayin niyo po ako. Parang sa panaginip. Tumayo si Maya mula sa kama at naglakad papunta sa aparador para magbihis. Nagunahan sa isip niya ang nga nakakatakot na bubuyog. Lola, pigiluhan niyang sabi. Lola kong mahal. Diyos ko, paano nangyari ito? At yung panaginip na iyon. Para kang nagpaalam. Una si Lolo, tapos si Mama at Papa, at ngayon ikaw na. Iniwan niyo na akong lahat.
At kakausap lang natin na pupunta tayo sa probinsya para mamitas nga halaman. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sa may pasilyo, kumalampak ang susi sa pinto. Mukhang dumating na si Pedro. Maya. Andito na ako. Peste ka. Humikbi ang babae. Habang isinusuot ang kanyang maong, lumabas siyang kwarto. Magulo ang buhok, at halos mabangga ang asawa. Muha siyang gusgusin, pero halatang masaya, kahit napilit niyang itinatago ang kanyang mood sa ilalim ng isang pekeng nakasalang ngiti. Maya, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Mamaya na, wala ako sa mood para sa iyo ngayon, singhal nga asawa. Tumabi ka, nakmamadali ako. Saan ka pupunta? 8:00 umagang Sabado. Umiyak ka ba? Napansin ni Pedro ang namumulang nga mata niya. Ipaliwanag ko ang lahat. Wala itong kinalaman sa iyo. Namatay si Lola. Isinuot ni Maya ang kanyang sapatos. Ano? Natigilan ang gasawa. Kailan? Kagabi. Ngayon, Pedro, kailangan ko nang umalis. Itinulak niya ng malakas ang asawa at lumabas ang apartment. Ang apartment ni Lola ay hindi na tulad ng dati. Lahat ay nasa lugar pa rin. Ang magandang muebles na galing Italia. Ang malaking salamin sa maliwanag na pasilyo. Mga bulaklak sa bintana. Napakaraming libro. Ang maburdadong kurtina. Isang pares ngang diaket na nakasabit sa may pinto. Palaging sunot sa uso at maganda manamit si Lola Valentina. Mahilig sa business style. Ngunit pagpasok pa lang ni Maya, agad niyang naramdaman na kasamang umalis ng lola niya ang kaluluwa ng bahay. May naamoy siyang hindi kaaya-aya at banyagang amoy. Ang doormat ay natabingi. Ang isang silya ay nakatagilit. Marahil. Nasira ngang mamediko ang kaayusan ng kunin ang katawan. Isang nakakabinging pakiramdam ngang kawalan ang biglang bumalot sa babae, na parang sinasakal siya. Napaupo si Maya sa isang silya at napahagulgol. Tinatakpan ang muhangang gakamay. Gusto niyang maglaho. Mabalakas sa manghamog ngumaga. Mahal na mahal ni Maya ang kanyang lola. Siya ay isang tunay na mahalaga at hindi mapapalitang tao, na nakakaintindi sa kanya sa isang salita lang, at wala nang sinumang makakapantay sa kanya. At ngayon, wala na siya. Pumunta sa lugar kung saan lahat ay pumupunta kapag oras na nila. Ngunit naiwan si Maya dito, sa gitna ngang lahat ng ito. Ngayon ay walang silbing muebles na galing Italia, na parehong minahal ni Lola Valentina at Lolo Vicente. Sa gitna ngang mapasong bulaklak at mga porselanang tasa na maayos na nakasalansan sa kusina. Mula sa dingding, nakatingin kay Maya ang isang larawan ng kanyang lola. Bata pa siya roon. May matalas pero mabait na tingin. May itim na buhok na magandang nakatirintas, at isang kilay na mapaglarong nakaarko. Isang beses, ipininta ito ni Vicente Reyes, ang lolo ni Maya. Isa siyang landscape artist. Marami sa kanyang mga gawa ang nasa mga koleksyon nga gallery, ngunit isa lang ang portrait, ang larawan ng kanyang minamahal na babay. Tinitingnan ito ni Maya at napagtanto kung gaano siya kahawik ng kanyang lola. Parehong mga mata. Parehong ilong at hugis ng muha. Ibang-iba si Mama Alicia niya. Nakuha niya ang itsura at ugali mula kay Vicente. At mas malapit siya sa kanyang lolo, ngunit halos hindi niya kinakausap ang kanyang lola. Kabaliktaran ni Maya, na medyo takot sa seryoso at laging seryosong si Vicente, ngunit halos hindi humihiwalay sa kanyang minamahal na lola. Nang buksan ang kanyang lolo't lola ang kanilang pabrika ang jam, mangga 5 taong gulang pa lang nun si Maya. Itinigil ni Vicente ang pagpipinta at nag-focus sa negosyo. Lumabas na mayroong siyang gitunay na talento sa pagnenegosyo. At nagtulungan sila. Unti-unting dumami ang mga order at kliyente. Si Lolo ang namamahala. At si Lola ang nag-isip ng mga bagong resipe. Bumibili ng pinakamagandang prutas. Pangarap ni Lola Valentina na balang araw ay susundan ngang kanyang apo ang kanilang mayapak. At hindi siya binigo ni Maya. Pagkatapos ang high school, pumasok ang dalaga sa isang kolehiyo ng chemical technology. Kumuha ng kinakailangang kurso at nagpraktis sa kanyang lolo at lola. At doon na siya nanatili, unti-unting natututo at nakakaroon ng karanasan, nagpapataas ng kwalifikasyon.
Gusto niya ang trabaho. Nang mamatay si Lolo Vicente, si Valentina ang pumalit sa pamamahala. Ngunit unti-unti niyang inihahanda ang kanyang apo sa kanyang lugar. Totu, ayaw ni Maya na mamahala ng pabrika. Mas interesado siya sa mga bagong teknolohiya, mga resipe, at promosyon ng produkto. At marami ring oras na kinukuha ang buhay pamilya, kaya hindi niya lubusang mailaan ang sarili sa pamamahala ng kumpanya ng kanyang lola. Gayunpaman, hindi pinilit ni Valentina. Malakas pa siya at magaling magpatakbo, at marami rin siyang katulong. At ngayon, nakaupo si Maya at iniisip kung ano ang mangyayari sa kumpanya ngayong nawalan na itong puso. Siyempre, lahat ng proseso ay maayos na. Ang matindahan at restaurant ay patuloy na nangangailangan ng mas masarap na jam at minatamis, mas signature na marmalade at candied fruits na pinasikat ng Tita Nenas. Walang duda kung bakit pinangalanan ng kanyang lolo at lola ang kumpanya ngayon. Ang lola ni Valentina, na pinakmanahan niya ngang lahat ng kanyang kaalaman at pagmamahal sa pag-imbak, ay nakngangalang Ana. Ngunit lahat sa kanilang baryo ay tinatawag siyang Tita Nena. At ngayon, ang Tita Nenas ay bumaksak sa marupok na balikat ni Maya, na hindi pa handa para sa ganoong responsibilidad. May tao sa bahay. Mula sa kusina, maririnig ang masiglang boses ni Pedro at ng isa pang lalaki. Hindi agad nakilala ni Maya ang boses ng nakababatang kapatid ng kanyang asawa, si Lando Santos, isang tipo na hindi kaaya-aya at medyo nakakadiri. Karaniwan, hindi nila ito iniimbitahan dahil si Lando ay laging may dalang kung ano-ano pawi o nangungutang ng pera na hindi naman binabayaran. Sa tingin niya, hindi man lang narinig ng lalaki na dumating na siya, si Maya, na ayaw makita ang kanyang bayaw at pati na rin ang asawa, ay tahimik na naktanggal ng sapatos at pumasok sa kwarto. Gusto niyang mapag-isa, umiyak. Ang pakikipag-usap sa punerarya ay lalo pa siyang nalungkot. Ang taong iyon ay nagsasalita tungkol sa kanyang lola na parang isang produkto. Kabaong, mga korona, damit para sa namayapa. Ang lahat na ito ay parang isang madilim na pamimili sa tindahan, kung saan ang nagbebenta ay walang pakialam sa pakikiramay. Kahit napilit niyang ipinapakita ito sa kanyang makinis na mukha. Pera. Iyong langga engging teris na magapiranya na ito. Humiga si Maya sa kama at ipinikit ang kanyang nga mata. Sinusubukang alalahanin ang nga sandali kasama si Lola Valentina. Dinala siya nga maalaala sa kanyang malayong kabataan, sa isang hapakainan kung saan may mainit na pandesal at mabangong minatamis sa isang mangkok. Oh, siyempre, maghihiwalay kami. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang boses ni Pedro, kailangan lang maghintay ngang kaunti. Namatay na ang lola niya, kaya malaki ang mamanahin ni Maya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang assets ng Tita Nenas? Hindi lang yan ilang garapon ng jam. Maghihintay si Chloe. Mas gusto niya ako na may pera kaysa sa wala. Sa ngayon, hindi pa naman siya nagrereklamo sa pagiging krida. Pero magtitiis siya. Kapag ganito kalaking yaman na ang nakataya, pwede nang ipagpaliban ang hiwalayan. At gaano kalaki ang makukuha ng asawa mo? Nakakadiring sabi ni Lando. Malaki, maniwala ka. Alam ko naman na balang araw, mapupunta kay Maya ang lahat. Pero hindi ko akalain na ganito kabilis. Isipin mo, hindi pa naman ganun katanda ang matanda, wala pang 70. Dapat mabubuhay pa siya ng matagal. Pero siguro, mas mahal ako ang tadhana kaysa sa kanya. Ngayon, makukuha ng tangang iyon ang mana? Gagawan ko siyang paraan. Tapos iwan ko siyang luhaan. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Minsan, ako mismo ang nagtataka kung paano ako nakapangasawa ang ganoong kaidiot. Pero maganda. Oh. At ngayon, mayaman na. Kaya mas mabuti na walang utak si Maya. Magpapanggap akong nagluluksa. Makikipagiwalay muna ako kay Chloe para mawala ang hinala ng asawa ko. Maglalaro ako ng mapagmahal na asawa. Sa madaling salita, maniniwala siya. At anong susunod? Mana iyon, humalahak si Lando. Siguradong wala kang makukuha diyan. Sa hiwalayan, hindi itinuturing na conjugal property ang mana. Wala akong pakialam. Tumawa si Pedro. Gagawan kong paraan si Maya para ibenta niya ang negosyo,
Hindi naman siya marunong magpatakbo. Hayaan mong ibenta niya, tapos magpatuloy siyang magtrabaho bilang teknologis. Hindi naman siya materialistic. Tapos, kukumbinsihin ko siyang magbukas ng bagong negosyo para sa akin. At ano naman ang balak mong gawin? Ang kaya mo lang ay magrenovate. Magpapahiwatig ako sa kanya na dapat siyang pumasok sa pagtatayo magabahay. Sino ba ang kumapasok diyan ngayon? Puno na ang lahat ng niches, at mahigpit ang kompetisyon. Naku, pareho kayong tanga. Ngumisi si Pedro. Wala akong pakialam sa kumpanya. Ang mahalaga, ibenta niya ang titanenas. Kapag nakuha na niya ang pera, agad kong ilalagay sa sirkulasyon. Maniwala ka, madaling kausap si Maya. Maniniwala siya. At saka, hahanap ako ng paraan para makuha ang pera. Kahit sa joint account ko ilagay. Sa tingin mo ba? Iimbestigahan pang korte kung saan galing iyon? Siyempre, iimbestigahan. Pero malulusutan ko pa rin ang manok na iyon. May kilala akong abogado na sanay sa ganyang gawain. May sarili siyang hukom. Ang mahalaga, may benta ang titanenas, ang iba, formalidad na lang. Sige, ikaw ang bahala, sabi ni Lando. Pero sigurado ka bang papayak si Maya? Malaki pa rin ang kahulugan sa kanyang kumpanyang lola niya. Huwag kang tanga, mahal niya ako. Kung iba iyon, matagal nang nahalata na may krida ako. 4 na taon ko na siyang niloloko. Pero wala siyang kaalam-alam. Naniniwala siyang sa trabaho talaga ako natutulok. Mahirap humanap ngang ganyang katanga. Nakakahinayang ngang hiwalayan. Bakit mo pahihiwalayan? Paikutin mo na lang siya hanggang maubos. At sa kanya rin mapupunta ang bahayng lola niya. Yung apartment, sigurado akong hindi niya ibebenta. Mansyon iyon. Pero pwede kaming lumipat doon mula sa barong-barong ko. Sige, kailangan kong pag-isipan. Halika na. Baka mahuli pa tayo. Sige. Sumara ang pinto. Si Maya, hindi gumagalaw, ay nakahiga sa kama. Pinoproseso ang lahat ng narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang manarinig. Hindi. Matagal na niyang alam na si Pedro ay isang masama at mababang tao. Sa katunayan, mga 4 na taon na ang nakalipas. Nanguna niyang malaman ang tungkol sa kanyang panloloko. Pero palagi siyang umaasa na nakamali lang ito, na magbabago. Tanga. Sa isang salita, ngunit ang isang ito, ang pakana sa kumpanya ang kanyang lola, ay hindi niya matanggap. Walang hiya. Bigla siyang natawa. Hindi ko ito palalampasin. Gusto mong mahiwalay? At pagkatapos ay limasin ako at iwanan? Naku, Pedro, mali ang akala mo sa akin. Oh, kasalanan ko na nagpakatupa ako sa loob ng 8 taon. Pero apo ako ni Valentina Reyes, ang pinakamabuting tao sa lahat, at hinding-hindi ko papayagan na yapakan mo ang alaala niya. Gusto mong hiwalayan? Sige, walang problema. Pero ako mismo ang magfa-file de papeles, bago ka pa makabawi. Tumayo si Maya mula sa kama at kinuha ang kanyang laptop. Itinipe na niya ang password sa kanyang online government portal para mag-file ng annulment. Pero bigla siyang natigilan. Isang ideya, kakaiba at matalim, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi. Mahal. Ngumisi siya. Sobrang nasiyahan sa sarili. Hindi kita basta-basta hahayaang umalis. Ilang taon akong nag-alaga ng ahas para lang sa ano? Hindi. Maglalaro tayo ayon sa aking mapatakaran. Gusto mo ngang pra? Tingnan natin kung hindi ka malunot sa sarili mong kasakiman. Ang plano ni Maya ay simple at malinaw para sa kanya. Pwede niyang likpitin ang kanyang magamit ngayon din, lumipat sa apartment ng lola niya, at tahimik na hintayin ang hiwalayan. Ngunit humihingi ng katarungan ang kanyang kaluluwa. Lahat ng taon ng sakit at luha ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Para siyang namulat. Napagtantong sa lahat ng panahong iyon ay pinagtatanggol niya ang kanyang walang kwentang asawa. Tinitiis ang mapanlalait nito. Ang pagtulok sa makrida. Ang pagsisinungaling. Tinis at hinintay na balang araw ay babalik ang taong minahal niya.
ang pinakasalan niya. Ngunit ang taong iyon, kung umiral man at hindi lang isang ilusyon, ay tuluyan ng naglaho. At wala nang saysay na subukang buhayin ang isang bagay na matagal nang naging abo ang kanilang pagsasama. Siyempre, kailangan pa niyang tiisin ang 6 na buwan na kailangan para makuha ang mana. At sa loob ngang 6 na buwang iyon, si Pedro, tulad ngang sinabi niya sa kanyang kapatid, ay magiging isang huwarang asawa para makuha ang tiwala ni Maya, para ihanda ang daan. Handa siyang maghintay. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig, kaya habang mas matagal ang paghihintay, mas masarap ang lasa ang tagumpay. Nang bumalik si Pedro kinagabihan dala ang isang malaking bouquet ng rosas, natawa na lang si Maya. Sa isip niya, siyempre, hindi niya pwedeng ipahalata na alam niya ang manggabalak nga asawa. Ano ito? Mahinhin niyang tanong, habang tinatanggap ang mga bulaklak. Rosas, paborito mo. Ngumiti si Pedro. Matagal ka na bang dumating? Kanina ka pa umalis. Nag-alala ako. Nga kalahating oras na, inamoy ni Maya ang gabulaklak. Alam mo na, ang daming inaasikaso, burol at kung ano-ano pa, kaya naisip kong pasayahin ka kahit paano. Alam kong mahal na mahal mo ang lola mo, at hindi mapapalitan ng mabulaklak na ito, pero, Maya, nakikiramay ako. Salamat. Makinig ka. Gusto ko lang sabihin na dapat tayong makasama, lalo na sa ganitong sitwasyon. Palagi kang makakaasa sa suporta ko. May gusto ka bang pag-usapan kaninang umaga? Naalala ng babae. Namula si Pedro. Pero agad nakabawi. Ganito kasi. Nitong manakaraang araw, hindi tayo masyadong nakakasundo. Madalas akong malate sa trabaho, hindi nasasagot ang mga tawag. At sa bahay, halos hindi na tayo nag-usap. Kaninang umaga, habang pauwi ako, parang namulat ako. Naintindihan ko na guguho na ang pagsasama natin. At gusto kong ayusin ito sa kahit anong paraan. Tingnan mo nga naman. Ngumisi si Maya. Sinungaling at hindi man lang namumula. Samantalang kaninang umaga, balak mong makipaghiwalay. Hinihintay ka ng Chloe mo. Hay nako, Pedro. Ganyan ba talaga ang epekto ng pera sa tao? Handa kang gawin ang lahat. Sige, maglalaro rin ako. Pero sa ibang laro. Seryoso ka? Tanong niya ng malakas. Siyempre. Akala ko ba? Wala ka ng pakialam. Kaya hindi ka na nakmamadaling umuwi galing trabaho. Ayaw mo nang makita ang pagod mong asawa. Akala ko, Pedro, naksawa ka na sa akin. At matagal nang nawala ang pagmamahal natin. Kalokohan. Midlife crisis lang ito. Maya, mahal pa rin kita. Pagod lang din ako. At ang sama ng schedule. Sa huli ng shift. Bibigyan ka pa ng trabaho. Gustuhin mo mang tumayo o bumaksak. Pero pinapangako ko, magbabago na ang lahat. Wala akong pakialam sa pera. Para saan pa iyon kung wala ka sa tabi ko? At saka, iniisip ko. Mag-solo na ako. Anong solo? Na kunwaring nagulat si Maya. Alam na sinisimulan na siyang paikutin ng asawa. Oh, nag-usap kaming nangga kasama ko. Naisip namin na pwede kaming pumasok sa pagtatayo nga cottage. Uso ngayon ang nga modular at frame houses. Hindi ganun kalaki ang puhunan kumpara sa malakihang konstruksyon. Pero malaki ang kita. Nakita mo ba kung magkano na ang mga apartment ngayon? Ang ganitong bahay, mas abot kaya. Kailangan lang ng pra, siyempre, pero gagawan kong paraan. Tapos, mabubuhay na tayo ng masaya. Pera, sumimangot si Maya. At makano? Hindi ko pa nakwenta. Nag-usap lang kami nga kasama ko. At hindi pa malinaw kung sino ang sasali. Kung ako lang, gagawin ko mag-isa, tapos kukunin ko na lang sila bilang permanenteng construction team ko. Pero hindi ako milyonaryo, at delikado umutang ngayon. Kaya, baka, makinig ka, Pedro. Maaga pa para pag-usapan ito. Pero sa akin naman mapupunta lahat mula kay Lola. Hindi ko yata kayang patakbuhin ang titanenas mag-isa. Mas madaling ibenta na lang. At makakaroon tayong pra. Seryoso ka?
Halos mabulunan si Pedro, hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Akala niya, matagal at mahirap niyang kukumbinsihin si Maya. Mas tanga pa pala ito sa inaakala niya. At kailangan lang palang ang ilang salita ngang walang hanggang pag-ibig at isang buket ngang bulaklak. Oh, tumango si Maya at ngumiti. Kontento na ako sa trabaho ko sa pabrika. Palagi akong pwedeng makipag-usap sa bagong may-ari na manatili ako sa posisyon ko. Hindi na niya kailangang mahanap ngang iba. At sa akin naman, walang pinakaiba kung ako ang may-ari o empleyado lang. Hindi ko kailangan ang kumpanya. Pero iyon ang pinahirapan ng lola mo. Pero wala na si lola. Siniko ni Maya. Pilit na hindi ipinapahalata ang kaba. Titanenas ang anak niya, hindi ako. Hindi ko ipinangako sa kanya na papalitan ko siya. Pero magpapatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Kaya, hindi naman natin ikasasama ang pera. Yung apartment, hindi natin ibebenta. Mabuti pa, ibenta natin ang apartment mo, at doon na tayo lumipat. Mas maluwag doon. At mas disenteng lugar. Pwede mo nang ipaskil ngayon para may panimulang kapital na. At kapag naibenta ko na ang kumpanya, pupunan na lang natin ang kulang. Teka. Napaisip si Pedro. May punto ka. Hindi naman ako ganun katanga. Ngumisi si Maya. Hindi naman kita itinuring na tanga. Ano ka ba? Sige. Pag-usapan na lang natin lahat ito pagkatapos ng libing. Hindi ito ang tamang oras at lugar. Namatay si Lola Valentina. Dapat natin siyang alalahanin. Gusto mo, tingnan natin ang mga lumang litrato. Gusto ko. Tumango si Maya. Nararamdaman ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Sa loob ngang 6 na buwan, pinakinggan ni Maya ang mamalikhaying kasinungalingan ni Pedro. Hindi napapagot na mamangha sa kung ano ang handang gawin ng asawa para sa pera. Sa panlabas, ang kanilang buhay pamilya ay mukhang perpekto. Tahimik na hapunan na may maraming papuri sa malutong asawa. Mga pamamasyal sa kalikasan tuwing weekend. Magkapagsasama-sama sa mga kaibigan kung saan buong pagmamalaking ikinukwento ni Pedro kung gaano sila kasaya. Natawa na lang si Maya sa sarili, inaabangan ang nalalapit na paghihiganti. Sinakyan niya ang larong ng asawa, masiglang tinatalakay ang kanilang kinabukasang negosyo. Lumipat sila sa apartment ng lola niya, at ibinenta ang luma nilang bahay. Sa parang iyon, nagsimula ng negosyo ang asawa para simulan ang kanyang plano. Siyempre, kulang pa iyon, at ang pagbebenta ang ari-arian ay labis na ikinalungkot ni Pedro. Ngunit sinikap niyang huwag ipahalata. Iniisip na sulit ang sakripisyo. Madalas mahuli ni Maya ang kanyang tingin, puno ang madilim na pananabik. Ngunit may isa pang problema. Upang magtagumpay ang pahihiganti, kailangan niyang kumbinsihin si Pedro na naibenta na ang kumpanya. At doon, nagpasya si Maya na lumapit sa kanyang lumang kakilala, si Nicolas Delgado, na matagal nang nangako sa kanya ng tulong kung kakailanganin. At kahit na maraming taon na ang lumipas at hindi sila nag-usap, naglakas loob siyang tawagan ito. Ang tulong na ito ay bayad sa pagliligtas ng buhay. Nakilala ni Maya si Nicolas bago pa siya ikasal. Noong araw na iyon, kasama niya ang kanyang lola sa rest house nila sa paanan ng bundok Banahaw para mamitas ng ligaw na sampinit. Kahit na si Lola Valentina ay karaniwang bumibiling nga maprutas sa malalaking dami para sa kanyang produkto, minsan ay siya mismo ang pumupunta sa gubat para kumuha ang materyales para sa limited edition na mga jam, tulad ng tawag niya rito. Malamig at mahalumikmik ang araw. Ang hamok ay bumabalot sa mga gilid ng bundok, at ang lupa, na natatakpan ng puting lumot, ay tila matanda at kulay abo, at tanging ang nga pulang mata ng nga sampinit ang kumikindat mula sa mga baging. Hinihila si Maya palayo. Dalhin mo ang basket, sabi ang lola. Hindi po, magiging magulo lang. Tumanggi si Maya. Kamay ko na lang po. Sige. Mahiwalay tayo para hindi tayo istorbohan. Pupunta ako sa may sapa. Doon mas malalaki at mas matatamis ang sampinit. Ngumiti si Maya. Naku, mag-ingat ka lang. Kumuha kang tungkot. Baka madulas ka. Humanap si Maya ng isang malaki at mahabang sanga, na parang tungkot ng isang matandang ermitanyo. Kinuha ang kanyang maliit na timba.
at kumakanta-kanta. Nagtungo sa mas mataas na bahagi ng bundok, hindi ito ang unang beses niya ron, kaya sanay na siya sa madulas na lugar. Alam niya kung saan hindi dapat tumapak, kung paano nagtatago ang mabangin para hilahin ang isang nag-aalinlangang hayop o manlalakbay. Hindi natatakot si Maya, sa katunayan. Gustong-gusto niya ang maganitong lugar. Ang hangin dito ay may kakaibang amoy. Puno ang halumikmik. Makapal at mabigat, ito ay tumatagos sa kaluluwa. Nagpapaalala na lahat ay may katapusan. Lalo pang lumayo si Maya nang bigla siyang makarinig, NG desperadong tahol NG aso. Napatigil siya, nakikinig. Ang aso ay umungol ng napakalungkot at walang pag-asa, kaya agad niyang nalaman na may napahamak. Kinakapa ang daan sa harap niya gamit ang kanyang tungkot, sinundan ni Maya ang tunok. Nang marating niya ang lugar, nakita niya ang ulo lamang ng isang lalaki, na nakausli mula sa isang maliit na bangin na puno ng putik. At sa tabi nito, isang malaking kulay abong aspin ang tumatalon-talon. Sandali! Sandali! Sigaw niya. Dumapa sa lupa at iniabot ang tungkot. Hawakan ni Yopo. Sa huling lakas, kumapit ang lalaki sa tungkot. Ang maminutong iyon ay tila isang kawalang hanggan para kay Maya. Kulang ang kanyang lakas, ngunit isang panlup na puwersa ang hindi nagpahintulot sa kanya na sumuko. Sa wakas, sa isang huling hila, nagawa ni Maya na hilahin ang lalaki mula sa putikan. Agad na tumakbo ang aso sa kanyang nailigtas na amo, na nakahiga sa damuhan. Iniligtas mo ang buhay ko. Halos pabulong na sabing lalaki. Akala ko, katapusan ko na. Pinapunta ko si Gray para humingi ng tulong, pero ayaw niya yata akong iwan. Pero dinala ka niya. Paano po kayo napunta rito? Tanong ni Maya, habang hinihingal. Kasama ko ang mga kaibigan ko, galing kami sa kabilang kalsada. Napalayo ako sa kanila. Hindi ko namalayan. Kasalanan ko, okay naman ang lahat. Hindi ito ang unang beses ko sa bundok, pero bigla akong nadistracted. Diyos ko! Kung hindi dahil sa iyo, namatay na ako. Siguro, sa ibang lugar ako hinahanap ng mga kaibigan ko. Maya po ang pangalan ko. Ngumiti ang dalaga. Nicholas, sabi niya. At ngayon, utang ko sa iyo ang buhay ko. Tinulungan ni Maya ang kanyang bagong kakilala na makaahon. Ang makaibigan niya ay nakatawag na palang rescue at nakakagulo malapit sa sasakyan. Sige po, mauna na ako. Nahihiyang paalam galaga. Baka mag-alala na si Lola. Ihahatid ka na namin. Alok ngang isa sa mga kasama ni Nicholas. Dumidilim na, paano ka dadaan sa bundok? At doon nagtapos ang pagkakakilala ni Maya at Nicholas. Nagpalitan sila ngang numero kung sakaling mangailangan ng tulong si Maya. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nun. At ngayon, habang tinitingnan ang screen ang smartphone, hindi alam ang babae kung maalala pa siya ni Nicholas o kung papayak ba ito sa kanyang alok, pero sulit subukan. Hello? Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang isang kaaya-ayang boses baritono. Hello Nicholas. Si Maya ito. Maya. Kilala kita, nagulat ang babae. Nakasafe kasi ang numero mo sa akin, tumawa si Nicholas. Hinihintay ko kung kailan ka mangangailangan ng tulong. Mukhang dumating na ang araw na iyon. Grabe. Tumawag ako na hindi umaasang sasagutin mo, sa totoo lang. Mukhang seryoso ang sitwasyon. Naging seryoso ang lalaki. Maaring sabihin na ganun. Tumango si Maya. Pwede ba tayong makita? Siyempre. Urgen ba? Libre ako mamayang gabi, kaya pwede akong pumunta kung saan mo sabihin. Sige. Sa alas 7 sa Cafe Barako. Alam mo ba kung saan iyon? Hindi nahuli si Nicholas ni isang segundo. Nang makita siya, natigilan si Maya. Ang naalala niya ay isang kawawang lalaki na nakasuot ng pangtrabaho at botang goma. Ngayon, sa harap niya ay isang disenteng lalaki na nasa edad 40, may nakakasilaw na ngiti at mamahaling gupit. Hay! Mahigpit siyang niyakap ni Nicholas. Bumalot sa kanya ang alon ng mamahaling pabango. Grabe. Natawa ang babay. Hindi na ako mukhang tulad ng naalala mo. Umupo si Nicholas sa siya. Pero ikaw, ganun ka pa rin.
Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga malalaking mata na iyan. Sige. Walang paligoy. Ligoy. Anong nangyari? Pasensya na sa abala. Namula si Maya. Ano ka ba? Anong pasensya? Sa totoo lang, akala ko mas maaga kang tatawag. At sa loob ng 10 taong iyon, nahintay ako. Maniwala ka man o hindi, ayokong may utang na loob. Nagulat ako. Nanaalala mo pa ako. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ako ngayon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa palat ni Maya. Mainit at tuyo ang kamay. Agad na kumalma si Maya sa haplos. Huwag kang mahiya. Sabihin mo lahat. Kung kaya ko, tutulong ako. Hindi ako magdadalawang isip. Maghihiwalay na kami. Yumuko si Maya. Ganun ba? Hindi ko alam na kasal ka na pala. Kahit na mas nakakagulat kung hindi, ang isang dilah na tulad mo ay bihirang mag-isa. Kailangan mong tulong sa hiwalayan? Hayaan mong hulaan ko. Niloko kang asawa mo, at ngayon gusto kang iwanan na walang-wala. Halos ganoon na nga, sumimanggot ang babae. Sa totoo lang, matagal na akong niloloko ni Pedro. Halos 5 taon na. Nalaman ko halos kaagad, pero hindi ko nakita sa sarili ko ang lakas na putulin ang masamang ugnayang ito. Hay mga babae, iyang walang hanggang pagtitiis ninyo. Napailing si Nicholas. Sa totoo lang, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Ginagawa ko ang ginawa ng nanay ko. Tiniis din niya ang paglalasing ng tatay ko, kahit na pwede siyang umalis anumang oras. Ang pinakaiba lang, mahal na mahal niya ang tatay ko, habang sa amin ni Pedro, matagal nang nawala ang pag-ibig. Siguro natakot ako, o may iba pa. Sa ngayon, iba na ang pananaw ko. Desidido na akong makipaghiwalay. Pero, namatay ang lola ko. Nakikiramay ako. Pero anong kinalaman niyan sa pagsasama ninyo? Nagiwan siya sa akin ng malaking mana. Baka narinig mo na ang Tita Nenas Jams and Preserves. Siyempre, madalas kaming bumili sa kanila para sa aming chain of cafes. Ang mga fruit juice nila, napakasarap, walang katulad. Ang kumpanyang iyon ay pag-aring lola ko. Buntong hininga ni Maya. At ngayon, sa akin na napunta. Wow, pero may balak ang asawa ko dito. O mas tamang sabihin, hindi ang kumpanya ang kailangan niya, kundi ang pera. Kinukumbinsi niya akong ibenta ang Tita Nenas at gamitin ang pera sa kanyang negosyo. Pero alam ko ang tunay niyang intensyon. Walang negosyong kailangan. Hihintayin lang ni Pedro na ibenta ko ang kumpanya. Tapos magfa-file siya ng divorce para makuha ang kalahati ng pera. Kung hindi man lahat, hindi ko maintindihan kung paano niya ito gagawin. Pero narinig ko ang pag-usap nila ng kapatid niya. Sabi ni Pedro, may kilala siyang madayang abogado at hukom. Sa madaling salita, plano niyang lokohin ako. Dahil akala niya tanga ako. Siguro, ganun nga ako. Kung hindi ko nalaman ang plano niya, madali akong mapapapayag. Teka, bakit hindi ka kaagad nag-file ng divorce nang malaman mo ang mapanloloko niya? Hindi naman niya pwedeng angkinin ang mana mo. Bakit kailangan pang pahirapan? Alam kong kalokohan ito. Pwede ko nang putulin nun pa. Pero ngayon na alam ko na lahat, gusto ko siyang ilagay sa lugar niya. Ilang taon akong tiniis ang kahihiyan. Naniwala sa taong iyon. Masyadong madali kung basta ko na lang siyang palalayasin. Gusto kong managot siya sa kanyang kataksilan. Sinimulan ko na ang plano ko. Kinumbinsi ko siyang ibenta ang apartment niya, kung saan kami nakatira dati. Paano? Pinaniwala ko siyang sasamahan ko siya sa pagtatayo ng MAJ modular na bahay. Alam niyang wala akong alam sa negosyo, at masunurin akong gumaganap sa papel ng isang inosenteng tanga na pwedeng paikutin. Pero sakim si Pedro. At ginamit ko ang kanyang kasakiman. Ibinenta niya ang apartment para makalikom pera para sa kanyang proyekto. Sigurado siyang malit na sakripisyo lang ito. At ang makukuha niya pagkatapos ay sapat na para mabawi ang lahat. At ano ang gusto mong gawin ko? Sa totoo lang, hindi ko masyadong maintindihan. Gusto kong bilhin mo ang Tita Nenas. Ako? Nagulat si Nicholas. At makano naman? Sigurado ka bang may ganun akong kalaking pera?
At para saan sa akin ang kumpanya ng lola mo? Laro lang ito, Nico. Buntong hininga ni Maya. Gusto kong bilhin mo ang kumpanya sa isang simbolikong halaga. Kunwari lang. Ang mahalaga, sa papel ay nagbago ang may-ari, at pumasok ang pera sa account ko. Ipapakita ko kay Pedro ang kontrata kung saan nakalagay ang napakataas na halaga, ang tunay na presyo ng kumpanya. Hindi ni Jay John i-check, sigurado ako. Sapat na ang mga papel. At gagawa rin ako ng pekeng bank statement para tuluyan siyang maniwala sa kanyang tagumpay. Ang asawa ko ay sakim at tanga, kahit na ang tingin niya sa sarili niya ay pinakamatalino. Umaasa siya na pagkabenta kong kumpanya. Magfa-file siya ng divorce at hihingi ng kalahati ng halaga. Matagal kong pinag-isipan kung paano ito gagawin. At naintindihan ko na ang tanging paraan para hiyain ang asawa ko ay bigyan siya ng kakarampot. Hindi niya pwedeng questionin ang bentahan dahil hindi naman sa kanya ang kumpanya. Pero hindi ko alam kung kanino ako pwedeng magtiwala. Kung basta na lang ako kukuhang kung sino. Baka ako pa ang mawalan. Hindi naman sa kailangan ko ang kumpanyang lola ko, o ang pera, pero ito ang pinahirapan niya. Hindi ko kayang ibenta ito sa isang estranghero. Teka. Pero hindi rin tayo magkamag-anak. Sabi ni Nicholas. Handa ka bang magtiwala sa akin? Paano kung lokohin din kita? Oh, sumusugal ako, pero handa ako. Dahil sa ganong paraan, makakatikim pa rin ng parusa ang asawa ko. At kailangan kong mapanatili ang pwesto ko sa Titanenas. Mas gugustuhin kong ibigay sa iyo ang libre ang kumpanya kaysa hayaan ang walang hiyang iyon na pakialaman ang pinahirapan ang lolo at lola ko. Kakaiba. May mga tao pa palang hindi mahalaga ang pera. Maniwala ka, hindi ako magugutom. Bukod sa kumpanya, minana ko rin ang apartment, ang rest house, at ang koleksyon ng mga painting ng lolo ko. Kahit magbenta lang ako ng ilan, mabubuhay ako ng ilang taon. Hindi naiintindihan ni Pedro ang tunay na halaga ng mana ko. Ang nakikita niya lang ay ang dami ng zero sa bank account. At nangangarap na siyang magpakasasa sa pera kasama ang krida niya. Ang gusto ko lang ay hindi magpiesta ang mga buhaya sa kalungkutan ng iba. Nakakatawa ka. Pero bakit parang naniniwala ako na hindi mo ako lolokohin? Hindi kita lolokohin. Muling hinawakan ni Nicholas ang kamay ni Maya. Iniligtas mo ang buhay ko. Mahirap bayaran iyon. Kaya tutulungan kita. At huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ang Titanenas mo. May sapat na ako, at hindi ako sakim sa yaman ng iba. Alam kong salita lang ito, pero dahil humihingi ka ng tulong, hindi ako pwedeng tumanggi. At sa wakas, mababawasan na ang utang na loob ko sa iyo. Nangyari ang lahat ayon sa plano ni Maya. Nang ipahayag niya sa asawa na ibinenta niya ang kumpanya kay Nicholas Delgado, halos tumalon sa tuwa si Pedro. Masaya niyang binasa ang kontrata. Nagpa-reserve ang mesa sa restauran para ipagdiwang ang tagumpay. Ini-imagine ni Maya ang mukha ni Pedro kapag nalaman niya ang katotohanan. Nag-anunsyo ngang hiwalayan ang asawa isang linggo pagkatapos. Nagpanggap si Maya na nagulat at sobrang nalungkot. Umiyak siya para sa palabas. Inimpake ang magagamit ni Pedro at inilabas sa pasilyo. Siyempre, sumigaw siya na pinalalayas niya ito. Nawala siyang matutuluyan. Sa katotohanan. Agad siyang lumipat sa kanyang krida at naghintay ng pagdinig sa korte. Para tuluyang makuha ang tiwala ang abogado, nag-transfer si Nicholas sa account ni Maya ang eksaktong halaga na nakasaad sa kontrata. At isang linggo bago ang pagdinig, winithdraw ni Maya ang lahat ng pera at ibinalik sa kanyang kasapwat. Hayaan mong sa iyo muna ang perang ito. Kindat sa kanya ni Nicholas. Ilagay mo sa aking bank vault para walang makakaalam na nasa iyo ito. Ito ba ay parang garantiya ko? Natawa si Maya. Huwag mong sabihing balak mong angkinin ang Titanenas. Nico, sobra na iyan. Nagtitiwala ako sa iyo. Magtiwala ka. Pero mag-ingat. Siyempre, hindi ko kailangan ang kumpanya mo, pero paano kung may mangyari sa akin? Isipin mo, minsan na akong muntik malunot, mas mabuting maging sigurado. Para maibalik mo man lang ang pera, kunin mo itong susi. Sa vault ito. Walang pangalawa niyan. Kaya ikaw lang ang pwedeng maglagay o kumuha ng kahit ano. Salamat sa tiwala.
Nag-alinlangan si Maya, pero kinuha pa rin ang susi. Nagustuhan niya na si Nicholas ay hindi lang salita, kundi tunay na nag-alala sa kanyang kapakanan. Handa na ang lahat. Si Pedro ay nagkikiskis ng kamay. Inaabangan ang malaking huli. Hindi alam na naloko na siya. Sa korte, kasama ni Maya si Nicholas. Hindi siya umakyat sa courtroom. Sinabing hihintayin na lang niya ang babae sa sasakyan. Matagal na tiningnan ng hukom ang nga dokumento. Minsan ay kakaiba ang tingin sa sobrang masayahing si Pedro, na hindi man lang nahiya na isama ang kanyang krida sa pagdinig. Ang krida ay nagniningning din sa kaligayahan. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang ipinangako sa kanyang tangang iyon. Binasa ang hukom ang mapapel na isinumite ang abogado ni Pedro, at pagkatapos ay may pagtatakang tiningnan ang maibinigay ni Maya. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ang pinag-awayan dito ay ang halaga sa bank account ni Ginang Reyes Santos? Tanong ng hukom sa abogado. Sa ibang ari-arian, hindi naghahabol si Ginoong Pedro. Ang minanang apartment ni Ginang Reyes Santos ay hindi conjugal property. Tumango ang abogado. Tulad NG iba pang ari-arian. Ang hinihiling lang kliyente ko ay hatiin ayon sa batas ang nakuha sa loop ng kasal. Partikular ang pera mula sa pagbebenta ng kumpanya na pag-ari nun ng kanyang asawa. Oh, minana rin niya ang kumpanya, ngunit ayon sa artikulo. Alam ko ang batas, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Ngumisi ang hukom. Kung gayon, Ginang Reyes Santos, may tutol ka ba rito? Wala po. Tumayo si Maya. Mayroon kaming verbal agreement asawa ko, kung saan nangako ako sa kanyang perang iyon. Hindi ko iyon kailangan. Mayroong pakakaiba sa mga isinumitang dokumento mang pag-ari. Matamang tiningnan siyang hukom. Ang abogado ng asawa mo ay nagbigay lamang ng makopya. Sabihin mo, Ginoong Santos, saan mo nakuha ang na ito? Ibinigay sa akin ni Maya, ang asawa ko. Kinabahan si Pedro. Bakit po? Ganun ba? Pumaling ang hukom kay Maya. Hindi po, nahiya siya. Hindi po, ako kumuha na kopya. Ipinakita ko sa asawa ko ang kontrata noong araw mentahan, pero ang mga dokumento ay palaging nasa akin. Siguro, lihim siyang kumuhang kopya. Ganun ba? Alam mo ba na may kasong kriminal para sa maganyang dokumento? Ngayon ay si Pedro na ang tinanong ng hukom. Hindi po ako nagpaalam sa asawa ko para kumuha ng kopya. Pero may parusa ba iyon? Nasa mesa lang sa bahay ang kontrata, kinuha ko, tapos binalik. Ano po ang masama doon? May ibinulong ang hukom sa kanyang asistan. At pagkatapos ay tinawag ang abogado. Namumula ang abogado. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang kliyente at may ibinulong. Namutla si Pedro. Pagkatapos ay namula at biglang sumabog sa galit. Naintindihan ni Maya na dumating na ang kanyang sandalingang tagumpay. Dahil sa mga isinumitang ebidensya para sa inyong petition for property separation bilang bahagi ng inyong annulment case, seryosong sabi ng hukom. Ayon sa batas, ang pondo sa joint account ay hahatiin. Ngunit ayon sa bank statement, ang natitirang halaga ay 10,000 piso lamang. Halos pigil ang tawa ang hukom. Ayon sa batas, ang kalahating pondo sa joint account ng mag-asawa ay dapat hatiin sa pantay na bahagi. Ayon sa mga bank statement at kontrata ng pagbebenta. Ang halagang hinihingi ay 10,000 piso. Tumayo si Pedro. Ngunit biglang nanghina ang kanyang mga tuhod at bumaksak siya pabalik sa upuan. Tumakbo ang asistan ng hukom para kumuha ng tubig. Hindi na pinanood ni Maya ang sirko. Tumayo lang siya at lumabas ng courtroom. Ano? Naging maayos ba? May pag-alalang tanong ni Nicholas nang sumakay si Maya sa kanyang sasakyan. Higit pa sa maayos. Natawa siya. Sana nakita mo ang mukha niya noong narinig niya ang halagang makukuha niya. Mukhang nasabit pa siya sa isang kaso. Gustong linlangin ang korte. Sige lang. Nakuha niya ang nararapat sa kanya, para malaman niya ang lugar niya. Kung nakpasya kang manloko, maging handa kang makatanggap ng parehong sukli. Pwede pa ba niyang iapela ang desisyon? Malabo. Walang matinong abogado ang tatanggap niyan. At iyon, hindi ako sigurado kung may parapa si Pedro para bayaran siya. Sa tingin ko, iba na ang poproblemahin niya ngayon.
Titiknan ko kung paano siya palalayasin ng Chloe niya mula sa apartment nito. At saan siya pupunta? Sabi mo, ibinenta niya ang bahay niya. Wala akong pakialam. Nag-invest siya sa kumpanyang ng modular na bahay. Hayaan niyang magtayo siya ng sarili niyang kulungan. Dapat nag-isip siya. O sa tingin mo, kasalanan ko? Hindi. Nakuhang dati mong asawa ang gusto niya. Hindi mo naman siya pinilit na ibenta ang apartment. Siya mismo ang gumawa nun, umaasa sa malaking kita. Sino ang may kasalanan kung hindi natupad ang kanyang inaasahan? Siguro. Tatakbo siya sa kapatid niya. Pustahan tayo. Pinangakuan na rin niya iyon ngang gintot pilak. Sigurado ka bang hindi maghihiganti si Pedro sa iyo? Naging seryoso si Nicolas. Sino? Si Pedro? Naku. Duwag iyon. Natawa si Maya. Huwag na nating isipin iyon. Pwede ba tayong mananghalian para ipagdiwang ang ating tagumpay? Ating? Ngumiti si Nicolas. Tagumpay mo ito. Tumulong lang ako. Ating, kung hindi dahil sa iyo, siguradong wala akong matitira ngayon. Ang relasyon ni Maya at Nicolas ay umusbong na parang kusa. Madalas nang dumalaw ang lalaki. Nag-ayas sa mga dati. At tinulungan din niya si Maya na muling ayusin ang operasyon ng Tita Nenas pagkatapos mamatay ng dating may-ari. Si Nicolas, na may-ari ng isang malaking chain of cafes, ay kumuha ng isang mahusay na manager na mabilis na nayos ang kumpanya, inayos ang lahat ng dokumento at proseso. Si Maya naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang senior technologist, paminsan-minsan lang naalala na siya rin ang may-ari ng kumpanya. Si Pedro, kakatwa, ay hindi na nagparamdam, at kahit na medyo natakot si Maya na hindi basta-basta susuko ang dati niyang asawa, unti-unti siyang kumalma at sinikap na kalimutan ang kanyang nakaraang buhay. Ngunit ilang beses niyang napansin, malapit sa bahay o sa trabaho, ang isang lalaking kamuha ang nakababatang kapatid ni Pedro, si Lando Santos. Ngunit palagi itong nasa malayo, hindi lumalapit, na nagdulot pa rin ng kaunting pag-alala kay Maya. Nico, sa tingin ko, sinusundan niya ako. Isang beses niyang inamin kay Nicolas. Sino? Si Pedro? Naging alerto ang lalaki. Hindi siya, ang kapatid niyang si Lando. Ilang beses ko na siyang nakita. Sigurado ka? Baka nag-isip ka lang ng kung ano-ano, palagi mong inaasahan na may gagawing masama ang dati mong asawa. Hindi. Sigurado ako. Noong una, akala ko kamuha lang. Pero nag-abang siya malapit sa bahay at sa trabaho. Hindi kami makasundo. Malumanay pa iyon. Natatakot ako na may binabalak sila ni Pedro. At ano naman ang magagawa nila? Hindi ko alam. Si Pedro, malamang hindi maghihiganti. Duwag iyon. Pero si Lando, dati siyang preso. Pagkatapos makalaya, parang nagbago na. Pero nakakatakot siyang tao. Natatakot ako. Nico, Totu, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Gusto mo, lumipat ka na sa akin. May security ang bahay ko, hindi basta-basta makakapasok. Hindi. Hindi pa ako sigurado kung si Lando nga iyon. Baka kamuha lang. Palagi siyang nasa malayo. Parang may hinihintay lang. Pinakontra mo ang sarili mo, mahal. Sige, kung natatakot ka, kukuha ako ng taong magbabantay sa iyo, para pareho tayong mapanatag. Sige, kung iyan ang sabi mo. Buntong hininga ni Maya. Dumating ang tag-araw. Matagal nang hindi napapansin ni Maya ang pagsubaybay. Saan man siya magpunta, parang anino siyang sinusundan ng isang tahimik na lalaki na nakasuot ng simpleng damit, na nahanap ni Nicolas. Ang pangalan niya ay Mateo. Palagi niyang hinahatid at sinusundo si Maya sa trabaho, kahit sa matindahan ay hindi siya iniwan. Tila tumigil na si Lando sa pagsubaybay, napagtantong wala itong silbi. Sa tingin ko, pupunta ako sa rest house bukas, sabi ni Maya kay Nicolas isang gabi. Ihahanda namin ni Mateo ang lahat. Tapos sa weekend. Dumating ka ha? Ang gandang panahon. At gusto kong mamitas ang maprutas sa gubat. Madalas kaming pumunta doon ni Lola.
May naisip akong bagong resipe ang jam. Gusto kong mag-eksperimento sa isang tahimik na lugar. Magandang ideya, sang-ayon ng lalaki. Matagal na rin akong gustong umalis sa siyudad. Ngayon, off-season. Kalahati lang ng kapasidad ang Mangga Cafe. Sige, mauna ka na. At sa Biyernes ng gabi, kasama mo naman si Mateo. Hindi ako matatakot na iwan ka. Huwag kang mag-alala. Niyakap siyang babae. Matagal na silang hindi nakpapakita. Naintindihan na nilang walang kwenta at walang patutunguhan ang ginagawa nila. Ngayon, parang ako lang ang nag-overthink. Grabe naman ang pangarap mo, natawa si Nicolas. Hay nako, praning ka talaga. Pero kasama mo naman si Mateo, at maraming kapitbahay doon. Kahit dumating si Pedro, mabilis siyang palalayasin ni Mateo. Mahal ni Maya ang rest house. Ang lumang bahay ng kanyang lolo ay nakatayo sa isang magandang lugar malapit sa gilid ng gubat. Madalas siyang pumunta rito, ngunit pagkatapos mamatay ng kanyang lola, parang natatakot siyang bumalik. Ayaw niyang muling makbalik ang mga alaala. Maam Maya, dadalhin ko po ang mabasura sa may ilog, at maglinis na lang po kayo sa loob ng bahay. Alok ni Mateo nang dumating sila at pumasok sa bakuran. Diyos ko! Mateo, hindi ka ba napapagod? Natawa si Maya. Tingnan mo, ang ganda dito. Pwede bang mamaya na ang basura? Hindi naman po mahirap, at mas masarap magpahinga kapag malinis. Tingnan niyo po, ang daming naipon pagkatapos ang tag-ulan. Nasaan po ang makalaykay ninyo? Ibinigay ni Maya sa kanyang bodyguard ang mga kagamitan. Siya naman ay pumasok sa bahay. Sa loob, amoy alikabok at halumikmik. Nagsimula siyang maglinis, at binuksan ang lahat ng bintana para pumasok ang sariwang hangin mula sa bundok para maging komportable sa bahay. Pagsapit ng gabi, tapos na ang paghahanda. Nagtimpla si Maya ang mabangong TSAA, at nahanda ang mesa sa beranda. Sa ilalim ng huningang gakulilik, nag-usap sila ni Mateo. Masaya sa sariwang hangin at sa malayong tahol ng aso. Dapat mas madalas tayong pumunta rito, ngumiti ang babae, habang nilalagyan ng tsa ang kanyang kasama. Akala ko malulungkot ako sa mga alaala ni Lola, pero mali ako. Sa katunayan, kapag naalala ko siya, sumasaya ang puso ko. Bukas, Mateo, gusto kong pumunta tayo sa gubat para mamitas energy strawberry. May magagandang lugar dito malapit. Sige po, hindi ako tatanggi. Natawa ang lalaki. 100 taon na akong hindi namimitas ng strawberry. Naalala ko, kasama ko si inay dati, pero minsan, sa halip na prutas, isang batalyon ng garapata ang dala namin pauwi. Nakakatakot. Dito, walang garapata. Tumango si Maya. Hindi ko alam kung bakit, kahit sa kabilang baryo, mayroon. Pero dito, parang may nakdasal. Kapag kami ni Lola ang namimitas, minsan, nakabestida lang kami. Sige po. Maam Maya. Baka dapat na tayong matulog. Mas maganda kung maaga tayong alis bukas para sa maprutas. Alok ni Mateo. Sang-ayon ako. Et inaantok na rin ako. Matulog ka na sa baba. Aakyat ako sa atits. Doon kami ni Lola natutulog tuwing tag-araw. At si Lolo sa unang palapag. Nandun pa rin ang sofa niya. Mabilis na nakatulog si Maya, pagod sa mainit na araw. Paglilinis. At mabangong tisaa. Sa pagitan ng tulog, naririnig pa niya si Mateo na naglalakad sa ibaba. Marahil ay iniinspeksyon ang bahay. May humuhuni na kuliglik. At isang ibon sa gabi ang kumakanta ng kanyang malungkot na awit. Nahulog si Maya sa kadiliman. Nagising siya ng bigla, na parang may malakas na yumuyugyok sa kanyang balikat at tumatawag sa kanya. Ang boses ay kamukhang-kamuhang kanyang lola. Kahit sa pagising, hindi agad naintindihan ni Maya kung nasaan siya at na matagal nang wala ang kanyang lola. Minulat niya ang kanyang nga mata. Ngunit agad na napapikit dahil sa isang masangsang na amoy. Halos buong atik ay punong usok. Sunog. Pumasok sa isip niya. Agad siyang tumayo mula sa kama at tumakbo papunta sa bintana, ngunit sa parehong sandali, isang mabigat na bagay ang tumama sa kanyang ulo, nang muli siyang makamalay,
Naramdaman niyang mahigpit na nakatali ang kanyang makamay at paa, at may tapa ang kanyang bibig. Pilit siyang umungol. Gising na pala. Tumawa si Pedro. Mukha siyang kahabak-habak, balbas sarado, hindi naliligo, at nakasuot ngang maruming damit. Lando, halika dito. Gising na ang reyna natin. Magaling. Humalahak ang nakababatang kapatid. Papalapit. Akala ko, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ano, Maya? Tapos ka na? Muling tanong ngang dati niyang asawa. Umikot ang mga mata ni Maya. Napansin na nasa atik pa rin siya nga nilang rest house. Napunong takot ang pusong babae. Pilit niyang sabi. Ano? Gusto mong magsalita? Ngumisi si Pedro. Sige. Pero tandaan mo, kapag sumigaw ka, tatamaan ka. Naintindihan? Mabilis na tumango si Maya. Inilapit ni Lando ang kamay sa kanyang muka at malakas na hinila ang tape. Dahil sa ingay at sakit, napaluha si Maya. Aray! Sigaw niya. Ngunit agad na nakatanggap ngang malakas na sampal. Sabi ko, huwag kang sisigaw. Masakit. Nasaan si Mateo? Anong ginawa ninyo sa kanya? Yung malaking lalaki na kasama mong nakakape? Nakakadiring tumawa si Lando. Huwag kang mag-alala. Okay pa naman siya. Maliban sa basak na ulo. Nakahiga lang siya sa baba. Nakatali. Tulad mo. Ang galing ng naisip ni Lando. Ano? Kindat ni Pedro sa dati niyang asawa. Nakdala ang smoke bomb. Kung wala iyon, hinding-hindi namin matatalo ang Mateo mo, at nakakuha pa kami ng baril. Hindi niya nagamit. Pedro, huwag. Nakmakaawa si Maya. Ano? Huwag? Ngumisi siya. Akala mo, hahayaan ko lang ito. Alam mo ba kung gaano mo ako hinamak? At sa harap pa ngang maraming tao. Hindi, Maya. Dapat mong pagbayaran. Aaminin ko, minaliit kita. Ang galing ng pagkakaplano mo. Nakahanap kang lalaki. At ginawa ninyo ang lahat ng ito. At naiwan akong walang-wala. At ngayon, nakpipiesta ka, mayaman ka na. May bodyguard ka pa. Hindi pwede. Para saan pa ito? Sinubukang kumawala ni Maya. Ngunit mahigpit ang tali. Hindi mo rin makukuha ang pera ko. Tapos na, Pedro. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ako ang may kasalanan. Marahil. Pero hindi iyon nagbibigay sa iyo ang karapatang pagtawanan ako. Hindi ko iyon pinalalampas. Sana. Nabuhay ka na lang kasama ang kalahating yaman mo. Marami ka bang kailangan? Tinuruan kaming magbahagi. Pero bigla kang nagdamot. Ngayon, tingnan natin kung matutulungan ka ang pera mo. Lando, nabuhusan mo na ba lahat? Oh, sa baba. Tapos na. Dito na lang. Tumango ang kapatid. Bilisan mo. Ayokong magtagal. Mas mabilis matapo. Mas mabilis na mapapanatag ang kaluluwa ko. Hayop ka. Singgal ni Maya. Mahahanap ka. Sino? Ang lover mo. Sa pagkakaalam ko, sa Biyernes pa siya darating, kaya 2 araw ka pang hindi hahanapin. Buti na lang, walang signal dito. At ang sunok. Anong magagawa natin? Nangyayari iyon. Sira ang kuryente. Lumang kahoy. Mabilis masunok. 1 oras lang, buto na lang ang matitira sa inyo. Bago dumating ang mabumbero, abo na ang lahat. Pedro, huwag. Tumulo ang luha sa mapisngi ni Maya. Sige na. Pero si Mateo, hindi namin kailangan ng testigo, humalahak si Lando. Sige na, Pedro, umalis na tayo, baka sumikat na ang araw. Kailangan pa nating umalis. Ngunit nang bumaba ang 2 lalaki, at nagsimulang magdasal si Maya para sa kaligtasan, narinig ang isang malakas na kalabok at yabag. Huwag kayong gagalaw, magakamay sa ulo. May nag-away sa ibaba, sumisigaw, at pagkatapos ay tumahimik. Kumaluskos ang mga hagdanan, at naramdaman ni Maya ang yakap ng malalakas na braso. Tapos na. Pinapakalma siya ni Nicolas. Habang tinatanggal ang mga tali. Mga kasama, andito siya.
Buhay. Paano? Paano ka napunta rito? Tanong ni Maya sa gitna ng hikbi. Anong nangyari kay Mateo? Buhay siya. Mayos na ang lahat. Niyakap siya ang lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami aabot. Pinindot niya ang panic button nang maramdaman niya ang usok. Malakas ang pakiramdam niya. At ako. Kaninang umaga pa. Hindi ako mapakali. Naisip ko agad na may masamang mangyayari. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Mananagot ang dalawang iyon sa batas. Diyos ko, lalo pang humagulgol si Maya. Nico, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Ngayon, quits na tayo. Loko, pinalo siya ng babae sa braso. Ngunit mas hinakpitan lang ni Nicolas ang yakap at hinalikan siya sa no. Numiti si Maya. Naaalala ang sinabi ng kanyang lola na balang araw, hahalikan siya ng kaligayahan. Tulad ngayon. Tulad ni Nicolas. Pinakinggan niya ang tibok ng puso nito. Napakatiyak. Kalmado. Na parang walang nangyari. Ngunit ang tibok na iyon ay nagpakalma sa kanya. At hindi na niya narinig ang maboses sa ibaba. Hindi na nakita ang mailaw ng masasakyan ng pulis. Hindi na inisip na muntik na siyang mamatay sa kamay ng mamasasamang tao. Tanging ang yakap ng kanyang minamahal na lalaki. Mahigpit. Totu. Mainit. Iyon ang kanyang kaligayahan.